Ako po si Jose Mercado. Sa isang bayan ng Manila kung saan nakatira si Teodora Alonzo Rialonda, isang edukada at masipag na babae na namamahala sa sakahan at pinansyal na aspeto ng pamilya. Ginamit ni Teodora ang kanyang kaalaman upang magtanim ng palay, mais at tubo na nagpapanatili sa masaganang pamumuhay ng pamilya. Sa isang bayan naman sa Biñan, Laguna, nakatira si Francisco Mercado, kung saan kilala siya sa kanyang katalinuhan at masipag na pagtatrabaho. Siya ay isang mahusay na negosyante at isang matagumpay na may-ari ng lupa. Isang araw, isang pesta ang naganap sa bayan ng Calamba, Laguna. Si Teodora, nakabihis ng elegante, ay tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan habang pinagmamasdan siya ni Francisco mula sa malayo. Nauutal na lumapit si Francisco at may hawak na isang maliit na bouquet ng sampagita. Magandang araw, Bill. Maaari ko bang magpituloy yung pansin? Ay, sige Mercado, magandang araw din. Ano kayo pamili ko sa'yo? Paroon muna akong din, Teodora. Tanggapin mo sana ito. Bilang tanda ng aking paggaling. Maraming salamat, Ginoong. Ang gaganda naman ng mga roses na ito. Katulad ng kagandahan, nais ko sana ikay makausap ko. Maaari ko bang malaman kung patungkol sa amin natin pag-uusapan? Tungkol sa buhay, sa pangarap, sa lahat ng bagay na magpapahigay sa akin. Sila ay nag-uusap sa habang ang ibang tao ay nagsayahan. Makalipas ang ilang taon. Napakasakit na ako! Narito lang ako, aking mahal. Huwag kang mangamba. Malapit na! Kaunti na lamang! Kailangan mo pang magbiis, Doña Teodora! Iri mo pa, Doña Teodora! Iri mo pa ng malakas! Isang malusog na batang lalaki. Ang aking salamat, Panginoon. Ang gisig ng batang ito, Doña Teodora. Kahawig mo, ano ang ipapangalan mo dito? Pepe. Tatawagin natin siyang Pepe. Jose Mercado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mabuting araw sa inyo lahat. Tayo ay narito upang tanggapin sa simbahan ang batang si Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Ako, bilang kanyang ninong, ay nangangako sa harap ng Diyos na gagabayan ko siya sa kanyang paglaki ayon sa pananampalataya. Kami pong mga magulang ay nagpapasalamat sa pagpapala ng Diyos sa aming anak. Naway lumaki siyang may takot sa Diyos at pagmahal sa kapwa. Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda, binibigyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Batang ito ay maging tagpilang balang araw, taglay niya ang talino at tapang upang ihatid ang kanyang bayan sa kaliwanagan.
Isang magandang biyaya ang bagong binyagan na si Jose. Tunay nga, bilang magulang, gagabay namin siya sa tamang landas. Naway pagbalain siya ng Diyos at maging mabuting tao. Si anak, ito ang alpabet. Uulitin mo ang aking sasabihin. A, A, ba, Ba, ka, Ka, da. Da. Napakagaling mo anak. Ngayon, basahin mo ang mga salitang ito. Diyos, Amor, Faith. Napakahusay ng ating anak ni Lord. Bata pa lang siya, may nakikita na akong kakaibang talino sa kanya. Sa paglaki ni Jose, hindi lamang ang kanyang ina ang gumabay sa kanya. Ang kanyang ate na si Saturnina, na mas kilala sa tawag na Neneng, ay naging isang mahalagang bahagi rin ng kanyang buhay. Si Saturnina ang tumayong pangalawang ina ni Jose, lalo na noong mga panahong abala ang kanilang ina sa ibang mga gawain. Ate Neneng, tignan mo, ang ganda ng ginunit ko. Ang galing naman. Ano naman ito? Ibon po na lumilipad sa langit. Oo nga, parang lumilipad. Ang galing mo talaga, Pipi. Tinuturuan din ni Saturnina si Jose sa kanyang mga unang aral. Dahil mas matanda siya, natuturuan niya si Jose ng mga bagay na hindi pa naituro ng kanilang ina. Sa gitna ng masayang paglaki ni Jose, isang trahedya ang sumapit sa pamilya Rizal. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Concepcion ay namatay sa sakit sa edad na 3. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Jose ang kalungkutan at pagkawala. Anak ko, ba't mo kami iniwan? Diyos ko, bakit mo ito ipinahintulot? Teka na, Pipi. Dito lang ako. Tiniling. Bakit mo namatay si Concha? Hindi ko na po ba siya makikita? Wala na siya, Pipi. Pero lagi siya nasa puso natin. Ang pagkamatay ni Concepcion ay isang malaking dagok sa pamilya Rizal. Labis na naghinagbis si Jose sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang sakit ng kamatayan at ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang murang edad, naramdaman ni Jose ang bigat ng pagkawala. Ang kanyang puso ay napuno ng lungkot at pamumulila. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, natutunan din niya ang kahalagahan ng pamilya at ang pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Sa paglaki ni Jose, hindi lamang ang kanyang mga magulang at kapatid ang gumabay sa kanya. Ang kanyang tiyo, si Manuel Alberto, ay naging isang mahalagang bahagi rin ng kanyang buhay. Nakita ni Uncle Manuel ang potensyal ni Jose sa sining at pisikal na aktibidad, kaya naman sinimulan niya itong sanayin. Pepe, handa ka na ba sa ating ensayo? Opo, Tito Manuel. Pero bakit po kayo may hawak na kahoy? Ito ay para sa ating pagsasanay. Kailangan mo maging malakas at maliksi. Ang isip at katawan ay dapat magkasama. Ngayon, subukan mong gayahin ang mga galaw ko.
Sige lang, Pepe. Balang araw, maging magaling ka rin. Bukod sa pag-iiskrima, tinuruan din ni Uncle Manuel si Jose ng iba't ibang uri ng sining. Nakita niya ang hilig ni Jose sa pagguhit at pagpipinta, kaya naman hinikayat niya itong magsanay. Pepe, ang galing mo naman gumuhit. May talino ka talaga. Salamat po, Tito Manuel. Huwag kang mahiya. Pagtutuloy mo lang inyong pagsasanay. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay at paggabay, nakatulong si Uncle Manuel sa paghubog ng talento at kakayahan ni Jose. Ang kanyang impluwensya ay naging mahalagang bahagi ng paglaki ni Jose. Sa murang edad na 8, nagsimulang sumulat ng tula si Jose Rizal. Ang kanyang unang tula ay pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ito ay isang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanyang sariling wika at isang panawagan sa mga kabataan na pahalagahan ito. Ang kanyang inspirasyon ay nagmula sa kanyang mga nakikita at nararanasan sa kanyang paligid. Ang kanyang pagmamahal sa kalikasan, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan ay nagsilbing mga paksa ng kanyang mga unang tula. Kapag ka ang bayay sadyang umiibig, sa kanyang salita'y lubos na nag-iisip. Sa kanyang wika'y walang makahihigit, ang pag-ibig niya'y walang makapapantay. Ang kanyang unang tula ay isang patunay ng kanyang talento at ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Ito rin ay isang paalala sa mga kabataan na pahalagahan ang kanilang sariling wika at kultura. Nay, gusto ko po sanang ipakita ang aking sinulat sa inyo. Ang suporta at pagmamahal ng kanyang ina ay nagbigay kay Jose ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang kanyang pagsusulat. Ang kanyang unang tula ay isang simula lamang ng kanyang paglalakbay sa mundo ng panitikan. Napakagaling naman ng anak ko. Napakaganda ng iyong tula. Salamat po, Nay. Noong 1869, sa edad na 8 taon, ipinadala si Jose Rizal sa Biñan, Laguna upang mag-aral sa ilalim ng pamamahala ni Ginoo Justiniano Aquino Cruz. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Pasiano ang kasama niya sa paglalakbay. Mabuti at maliwalas ang panahon ko. Hindi tayo naghirapan sa buhay. Oo nga, kuya. Mas malaki ang Biñan kaysa sa Calamba. Maraming tao at parang mas abala sila rito. Totoo yan. Maraming mga ngalakal dito, mayaman din ang pamilya rito, kaya may magandang paralan, kaya dito ka mag-aral. Pero kuya, sana'y magustuhan ako ng mga kaklase ko. Basta ipakita mo lang ang sipag at talino mo. Huwag kang mag-alala, Jose. Alam kong makayanan mo ito. Magandang umaga. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang araw rin po. Ako po si Pasiano Mercado at ito ang aking kapatid na si Jose. Nandito po kami upang ipagkatiwala kay Ginoong Cristiano bilang kanyang bagong mag-aaral. Ah, kayo pala ang hinihintay niya. Sandali lamang, tatawagin ko na siya. Magandang araw sa iyong dalawa. Kayo ba ang mga anak ni Francisco Mercado? Opo, Maestro. Ako po si Pasiano at ito po ang nakakabatang kapatid ko na si Jose. Ah, si Jose. Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ang sabi nila, matalino ka raw at mahilig mag-aral.
Opo, maestro. Mahilig po akong mag-aral at gusto ko pang matuto ng higit. Magandang pakinggan yan. Dito sa aking paaralan, nahigpit ako sa aking mga mag-aaral. Gusto kong siguruhin na natututo kayo ng maayos. Kakayanin mo ba ang pagsasanay dito? Opo, maestro. Gagawin ko po ang aking makakaya. Alam kong kaya mo ito, kapatid. Maging masipag at huwag kalimutang mapakabuti sa iyong mga guro at kaklase. Mabuti. Halika, Jose. Ipapakilala kita sa iyong mga kamag-aral. Narito na pala kayo. Magandang araw. Magandang araw din, guro. Sige. Jose, umupo ka sa tabi ni Pedro. Siya ang iyong katabi. Sa kanyang unang araw pa lamang, agad na nakitaan si Jose ng kanyang talino at kakayahan. Mabilis siyang natuto at nakasabay sa kanyang mga kaklase, ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang presensya. Uy, si Jose, mukhang lampa. Hoy, narinig kong mahilig kang ipag-away. Subukan mo ako. Ha? Ikaw? Sige, subukan natin ano ibubuga mo. Agad naglaban sina Jose at Pedro. Bagamat mas matangkad at mas malaki si Pedro, hindi napatinag si Jose. Sa huli, nagulat ang lahat nang napapagsak ni Jose si Pedro. Hindi ako makapaniwala. Natalo ni Jose si Pedro. Ang tapang na naman, Jose. Sige nga, kung talagang malakas ka, subukan mo kung talunin sa pamagitan yung lakas. Hindi umatras si Jose. Umupo sila sa isang lamesa at nag-umpisa ng arm wrestling. Sa una mukhang kayang-kaya ni Jose, pero unti-unti siyang nahirapan sa lakas ni Andres. Naku, natalo si Jose. Grabe ang lakas ni Andres. Ang kanyang unang araw sa paaralan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pagsubok ng kanyang lakas at tatag ng loob. Habang nag-aaral si Jose Rizal sa Binyan, madalas siyang makakita ng mga pintang likha ng isang batikang pintor na nangangalang Juancho, nakilala sa kanilang bayan. Isang araw sa kanyang paglalakad pauwi mula sa paaralan, nadaanan niya ang studio ng pintor at napukaw ang kanyang interes. Magandang araw, Pedro. Ano ang iyong hinahanap? Magandang araw po. Ako po si Jose. Nag-aaral sa paaralan dito sa Binyan. Napakaganda naman ang iyong mga pintura. Salamat, Jose. Mahilig ka ba sa sining? Opo, gustong-gusto ko pong gumuhit. Pero hindi ko pa alam kung paano ang tamang pagpipinta. Kung nais mong matuto, pwede kang pumunta sa aking studio. May mga mag-aaral ako sa pagpipinta na tinuturuan. At kung gusto mo, pwede kang sumali sa kanila. Talaga po? Maraming salamat po, Ginoong Juancho. Unti-unting natutunan ni Rizal ang mga teknik ng pagpipinta at pagguhit sa ilalim ng patnubay ng bitiranong pintor. Kahit bata pa, ipinakita ni Jose ang kanyang likas na talento sa sining. Magaling, Jose. Nakikita ko may potensyal ka sa sining. Maraming salamat po sa inyong pagtuturo, Ginoong Juancho. Sa simula, madali para kay Jose ang wika at sining, ngunit sa aritmetika, nahirapan Jose, siya. sagutin mo ang tanong ko. Kung ang isang bangka ay may 35 sako ng palay at ibinawasan ng siyam, ilan ang natira? Naku, si Pepe na naman. Hindi yan marunong sa numero. Puro tula lang ang alam niyan. Baka ang sagot niya dyan, isang tula na naman. Ang natira po ay 27. Mali! Kamay! Sabi na nga ba mahinya talaga sa numero. Kung gusto mong makaiwas ng palo, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, Jose.
Noong Oktubre 1869, natanggap ni Jose Rizal ang liham mula kay Saturnina Rizal. Nakasaad dito ang kanyang pag-uwi sa Calamba sa pamamagitan ng bangka mula Binyan tatawid sa Laguna de Bay. Naglakad si Jose patungo sa daungan ng Binyan upang sumakay ng bangka. Ito ang kauna-unahang beses na sasakay si Jose sa isang bangka ng mag-isa. Mabuti na lamang at nadoon ang kaibigan ng kanyang ama na si Arturo Camps para alagaan siya habang sila ay nasa biyahe. Maaari ko bang malaman ang iyong ngalan, Iho? Ako po si Jose Mercado. Kaano-ano mo ba si Francisco Mercado? Sa aking pagkakaalam, ang mga kilalang Mercado sa Calamba ay si Francisco at ang kanyang pamilya lamang. Siya po ang aking ama. Sa katunayan nga po, papauwi na po ako ngayon sa Calamba. Nasaan ba ang ama mo? Bakit ka nag-iisa? Nasa Calamba po ang aking ama. Pinadalhan lamang po ako ng sulat ng aking kapatid at hindi na sinundo pa. Ang aking hula ay tinuturuan nila ako kung paano tumayo sa sarili kong paa. Marahil, Iho. Aalis na tayo, mga Ginoo. Habang naglalakbay pa uwi, naalala ni Jose ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang hirap sa aritmetika, ang parusang natanggap mula sa kanyang guro, ang pangungutya ng kanyang mga kaklase, at ang suntukan nila ni Pedro. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang ang kanyang pananatili sa Binyan ay nagturo sa kanya ng disiplina at determinasyon. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, narating ni Jose Rizal ang baybayin ng Calamba. Pagkababa niya ng bangka, dama niya ang tuwa at pananabik na muling makita ang kanyang pamilya matapos ang halos isang taong pamamalagi sa Binyan. Sa wakas, nandito na rin ako sa Calamba. Ngayon na pala si Jose. Jose, anak, salamat sa Diyos at nakauwi ka ng maayos. Kapatid, kumusta ang iyong paglalakbay? Natanggap mo ba ang aking liham? Opo ate, sinunod ko po ang nakasulat sa inyong liham. Bumiyahe po ako na mag-isa sa kayang bangka. Medyo nakakatakot nung nasa lawa pa ako, pero ligtas naman po akong nakarating. Mabuti. Alam namin kaya mo iyon. Pero ano naman ang tunan mo sa Binyan? Marami po akong natutunan doon, lalo na sa Latin at aritmetika. Pero mahirap din po ang naging karanasan ko roon. Bakit anak? May masama bang nangyari? May mga pagkakataon kung pinaparasahan po kami ng aming guro. Pag hindi po namin nasasagot ng tama ang kanyang tanong, pinapalo niya po kami ng pamalo. Ganyan nga ang sistema ng Binyan. Pero tandaan mo, Jose, hindi mo kailangan matapos sa pagkakamali. Ang mahalaga ay patuloy kang matuto at magsikap. Tara na, uwi na tayo. Jose, ang tagal mong nawala. May dala ka bang kwento para sa amin? Opo, marami po akong dalang kwento para sa inyo. Pero bago yan, gusto ko po munang magpahinga. Halika na anak, may inahanda akong pagkain para sa iyong pagbabalik. Habang naghahanda si Jose Rizal sa panibagong yugto ng kanyang buhay, may masalimuot na naganap sa kanilang pamilya na nagbukas sa kanyang isipan at nagbigay sa kanya ng ideya kung gaano kasama ang pamamalakad ng mga Espanyol sa bansa. Pinagbintangan ang kanyang ina at pinarusahan kahit walang sapat na ebidensya. Doña Teodora Alonso Mercado, dinadakip ka sa salang pagtatangkang paglason kay Doña Formoso. Ano? Hindi ko siya kayo na pinagtangkang lason. Hindi po yan magagawa ng nanay ko! Huwag na kayong manlaban pa. Malinaw na ibinahagi ng Donya ang kasuklam-suklam na iyong ginawa, Doña Teodora. Sanay lamang, Ginoo. Ikaw ba ay nakasiguro sa iyong paratang?
Hindi ako kailanman nagkamali. Sumama ka na lang doon nga, Teodora, upang hindi na magkagulo. Tara na! Hindi ako! Lakad! Nay! Kuya, bakit po nila kinuha si Inay? Wala naman po siyang kasalanan. Dahil gusto nilang ipakita, kaya nilang abusuhin kahit sino man, kahit inosente. Ito ang tanduan, Moise. Hindi kailanman naging patas ang mga Espanyol sa atin. Itinurin tayong dayuhan sa sarili nating bayan. Si Doña Teodora ay pinaratangang nagtangkang lasunin ang kanyang hipag, isang kasinungalingang ginawa lamang upang gipitin ang kanilang pamilya. Dahil wala silang kapangyarihan laban sa mga opisyal ng Espanya, wala silang nagawa upang mapigilan ang kanyang pagkakakulong. Siya rin ay pinaglakad mula Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna. Apat na buwan mula ng pagkakakulong ni Doña Teodora, ipinadala si Jose sa Maynila para mag-aral. Nakapasa siya sa pagsusulit ng San Juan de Letran, ngunit napagdesisyonan ng kanyang ama na sa Ateneo de Municipal na lamang siya papasok, at doon din ginamit ni Jose ang apelyidong Rizal sa kauna-unahang panahon. Nararapat lamang palitan ang iyong apelido upang hindi ka pag-initan ng mga Espanyol. Maaari ko bang malaman ang dahilan, kapatid? Ang aking dating maestro ay sa Kolehiyo de San Jose ay napabintangan sa isang pag-aasa sa Cavite. Ako ay nakilala sa apelido Mercado, kung kaya hindi ito ligtas, ito rin ang gagamitin mo sa ngayon. Makinig ka na lamang, Jose. Para rin naman ito sa iyo. Ang sistema ng edukasyon ng Ateneo Municipal ay kilala noon bilang pinakamagandang sistema ng edukasyon sa panahong iyon. Ang paaralang ito ay hindi lamang pang-akademiko na itinuturo, ngunit pati na rin ang tamang disiplina at ang pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos ng pananampalataya sa umaga, pumasok na si Jose sa unang klase para sa araw na iyon. Magandang araw sa inyong lahat. Ang klase ito ay nahati sa dalawang pangkat, ang Romano at Catartian. Ang mga bago pa lamang ay ilalagay sa Catartian. Tandaan nyo, ang iyong kinabukasan sa parangang ito ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Kung kayo ay manatiling Catartian sa mahabang panahon, wala akong magagawa. Ang unang talakayan sa araw ito ay ang dalawang pangkat sa Ateneo ay palaging nagtatagisan ng galing. Sa katunayan, may kulay pa na naging simbolo ng bawat pangkat, kung saan ang asul ay para sa Romano at ang pula naman ay ang Carthaginians. Sa simula, inilagay si Rizal sa pinakamababang seksyon, ang Carthaginians, dahil siya ay isang eksterno o isang estudyanteng hindi nakatira sa loob ng paaralan. Ngunit sa halip na panghinaan ang loob, lalo siyang nagsikap upang patunayan ang kanyang kakayahan. Sa unang taon pa lang sa Ateneo, pinatunayan ni Rizal na hindi hadlang ang pagiging probinsyano upang magtagumpay. Sa pagtatapos ng unang buwan, siya ay naging emperor o ang pinakamahusay na mag-aaral sa klase. Jose Rizal. Mula ngayon, isa ka ng Romano, ang pinakamahusay sa klase. Nang bumalik si Rizal sa kanilang tahanan sa Calamba, hindi niya gaanong ikinatuwa ang kanyang bakasyon. Ang dahilan, nakakulong ang kanyang pinakamamahal na ina
si Doña Teodora. Jose, dadalhin kita sa Tanawan upang makita mo si inay. Dinala siya ng kanyang kapatid na si Saturnina sa Tanawan upang magbigay ng kaunting saya sa kanyang ina. Ngunit hindi ito sapat upang mapawi ang lungkot ni Rizal. Lihim niyang pinaghandaan ang isang paglalakbay, isang paglalakad patungong Santa Cruz upang dalawin ang kanyang ina. Jose anak, bakit ka andito? Inay, hindi ko po kayang hindi ka makita. Sa kabila ng kalungkutan, inasaya ni Rizal ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga tagumpay sa Ateneo. Jose, tandaan mo, ang edukasyon ay hindi lamang sa pagiging matalino, kundi sa pagiging mabuting tao. Matapos ang malungkot na bakasyon, muling bumalik si Rizal sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang ikalawang taon sa Ateneo. Ang hindi ko maintindihan kay Jose ay puro siya aral. Palagi niyang kaharap ay libro. Hindi niya alam na may mga bagay pa nagbibigay ng saya sa kanya maliban dyan. Tulad ng ano? Sa pagkakaalam ko ay marami dyan. Marahil hindi mo lamang matanggap na sa kaunting panahon na patunayan ni Jose ang kanyang sarili. Marahil iyon din ang iyong dahilan kung bakit marami kang nasasabi sa ginagawa ni Jose. Kung ako sa iyo, kaibigan, tularan mo lang ang kanyang kasipagan ng may mapalaka pagkatapos ng taon. Dahil sa kanyang pagsisikap, muli siyang kinilala bilang pinakamahusay na mag-aaral at muling naging emperor ng klase. Hindi nagtagal ay bakasyon na muli at umuwi ulit siya ng Calamba upang bisitahin ang kanyang ina. Nay, kumusta na po kayo? Huwag kang mag-alala anak, malakas ang iyong ina. Mas mahalaga, kamusta ka? Kamusta ang iyong pag-aaral sa Ateneo? Nay, nais ko pong ipaalam sa inyo na naging emperor po ako sa aming klase. At nakatanggap po ako ng aking gantimpala. Napakagaling mong bata, Jose. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Bakit po, Inay? Ngunit hindi ko may tatanggi anak. May takot akong hindi na kita muling makakasama. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa, Inay. Jose, kay tamis ng iyong mga salita. Sa katunayan nga, may napanikinipan ako kagabi. Pakiramdam ko ito ay tanda mula sa Diyos. 3 buwan ang lumipas at nakalaya na si Doña Teodora. Sa mga panahong ito ay nasa Maynila na si Jose. Labis na labis ang kaligayahan ng pamilya nang makauwi na sa wakas ang kanilang ilaw ng tahanan. Ilang linggo matapos buksan ang panibagong taon sa paaralan, dumating ang ina ni Jose upang ibalita sa kanya ang kanyang paglaya. Ito ay labis na ikinatuwa ni Jose. Narito ang resulta sa ating patimpala sa wikang Espanyol. Ang nawawi ay si Juan, isang katutubong Espanyol. Jose, mabuti naman ang ginawa mo. Bakit malungkot ka? Hindi pa sapat, kaibigan. Hindi ako magaling mag-Espanyol gaya ng mga Espanyol mismo. Kailangan ko pang magsikap. Mga ginoo, ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon, kundi isang paraan ng paghubog ng isipan. Sino ang maaaring mapaliwanag sa kahalagahan ng tamang paggamit ng gramatika sa Espanyol? Maestro, ang tamang paggamit ng wika ay nagpapakita ng katalinuhan at disiplina ng isang tao.
Mahusay, Rizal. Ngunit tandaan, ang wika ay hindi dapat lamang ginagamit sa pagsusulat, kundi sa mahusay ding pagsasalita. Napansin kong ikaw ay mahusay sa pagsusulat, ngunit bakit tila ikaw ay mahina sa pagsasalita ng Espanyol? Totoo po yan, Padre. Hindi ko ito sinasalita sa pangaraw-araw, kaya hindi ko pa gaanong gamay ang tunog at ang tamang pagbigkas nito. Kung gano'n, Rizal, magsimula tayo ng bago. Mula ngayon, gusto kong kausapin mo ako sa Espanyol tuwing magtatagpo tayo. Hindi lamang sa klase, kundi sa bawat pagkakataon. Jose, kayang-kaya mo yan. Kung may kayang magtagumpay, ikaw yun. Susubukan ko, Padre. Lumipas ang mga linggo, makikita si Rizal na nagsasanay ng kanyang pagsasalita sa harap ng salamin. Pinimigkas ang bawat salita ng maayos. Lumipas ang panahon, hindi lamang napahusay ni Rizal ang kanyang pagsasalita, kundi lalo niyang pinagyaman ang kanyang kaalaman sa iba't ibang larangan. Natapos ni Jose Rizal ang kanyang pag-aaral sa Ateneo nang may pinakamataas na marka. Ito ay labis na ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Ilang oras bago niya matanggap ang kanyang medalya ay nagdasal si Jose ng taimtim sa isang simbahan. At dito nagtatapos ang kabataan ni Jose Rizal. Isang batang minsang kinutya, pinarusahan at hinamon, ngunit hindi natinag. Sa murang edad, pinatunayan niyang ang talino at tiyaga ay higit sa dugong ipinanganak ng isang tao. Mula sa isang tahimik na batang lumaki sa Calamba, naging isang henyo ng Ateneo na hindi lang nagtagumpay sa pag-aaral, kundi humubog din ng mas matibay na pananaw sa buhay. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Sa kanyang pagpasok sa mas mataas na antas ng edukasyon, mas malalaking hamon ang kanyang haharapin. Ito ay simula pa lamang ng isang buhay na nakatakdang baguhin ang kasaysayan.